mahabang hiatus ang ginawa ko. Because the last time I uploaded a video was 2021 and now it's 2024 na. So, bakit nga ba ako biglang bumalik? So, I just want to vlog this video na mangyayari dito sa family namin. Kasi, 2020, umalis yung ate ko para mag-ibang bansa. So, 2019. So, bago pa mag-pandemic, nakaalis na siya. It was December. Tapos, so, syempre, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, almost 5 years na since nung umalis siya. And, she was planning to come home this August. At gusto niya, iso-surprise niya si mama at si papa. Pati din yung iba naming kapatid at mga pamangkin. So, noong last February, nag-message siya sa akin na nakapagpabook na siya ng flight and wag ko munang sasabihin kahit kanino. So, ayun, yun ang mission ko. Huwag sabihin sa kanilang lahat ang tungkol sa pag-uwi ni ate. So, I think this is something, memorable for us. A good memory. Kasi, sa buong 5 years na nagdaan, ang daming nangyari sa amin na wala siya, na malayo siya. So, ayun, nag-pandemic nga, and then, nawala yung bahay namin, imagine mo, umalis ka na ganun yung bahay mo, babalik ka na iba na. Kasi nga, di ba, nasunugan nga kami. And then, namatay yung dogs namin doon. Tapos, well, we lost everything. Ang natira lang talaga sa amin noon ay sasakyan at saka yung isa kong laptop. So, fast forward. So, after noon, na mild stroke naman si mama. Then, the next year, na stroke naman si papa. Then, yun. So, ayun lang naman. So, as of now, medyo bumabangon-bangon pa naman kami. And, yeah, it's good. So, it's a new life. Ika nga. So, ayun nga, since it's a secret, nag-consult ako kay ate kung ano ang mga sasabihin kong dahilan kay mama. Kasi ang baba niya ay August 12, 9 p.m. So, medyo mahirap magpaalam eh. It's Monday. Eh, may tindahan kami. So, nandito kami sa tapat ng school. May pasok. May mga opisina. So, may tatlo akong reason na naisip. So, yung number 1 is, kukonsabahin ko yung isa kong pamangkin na gagraduate this coming October, na mag-aayos siya ng review niya sa Manila. So, ang medyo delikado lang doon is, aabutin nga kami ng 12 midnight. So, medyo magtataka si mama. Bakit mag-aayos lang kami ng ganun? Aabutin kami ng ganun ka gabi. So, ang number 2, yung pinakadelikado sa lahat, is yung manonood ako ng concert. Kasi minsan, nanonood rin ako ng concert ng Monday. So, hindi naman yun medyo magtataka. Pero yun nga lang, magagalit yun kapag nalaman niya manonood ako ng concert. Kasi ayaw na nanonood ako ng concert. Pero nanonood pa rin naman ako. So, hindi magtataka sa pag-uwi ko dahil laging natatapos ang concert ng mga 9, 10. So, tendency, uwi talaga ako ng mga 12. Kasi the last time, nung 2021, yata yun, or 2022, yung K-Verse. 2022. Basta hindi ko alam tandaan. 12 midnight na ako nakauwi na. So, yung number 3, very unusual. Talagang hindi siya maniniwala dito. Is yung meron akong job interview sa Manila. So, yun. Ba't hindi siya maniniwala? Kasi, never ko na malabanggit sa kanya na nag-apply ako ng work. So, sa tatlong yun, either 1 or 2 na lang. So, pag-iisipan pa namin yun. And, eventually, sasabihin ko rin naman dun sa pamangkin ko na si Idang ang tungkol dito. Kasi baka siya na rin yung kausapin ko sa pagsundo since yung boyfriend niya is may car. So, hindi ko naman pwedeng dalhin yung car namin dahil yung driver na hire namin is may pasok and medyo mahahalata ni mama na meron kaming hidden agenda. Hindi yung papayag na dadalhin namin yung sasakyan nang hindi siya kasama. So, yun. Madamot kasi yun. So, yun lang naman. I'll keep you updated. Siguro, sooner or later mag-record ulit ako ng video. So, pag medyo malapit na, yun. Yeah. Wish me luck na sana walang makaalam ng secret mission ko. Tataas ang baby mo kasi sumasakit ang ulo. Mama, wala pala ako bukas. Gawa ng nag-message si ate kagabi. Sabi niya, pumunta daw ako sa OWA. May tatanong kasi ako doon. May pinapatanong siya sa akin. Eh ngayon, baka parang may opisina ang OWA sa Santo Tomas. Pupuntahan ko na lang muna. Sino kasama mo? Eh ako lang. Mabiyahe na lang ako. Pero hindi pa naman yun sure. Kasi kailangan niya yata baka hinahanapan siya sa
Doon ng attorney. Kasama certificate of confinement. Sabi ni Jumay, picture mo. At ito na nga, natuloy na kami sa pagpunta sa Pansol para i-check ang resort. Oo, ay doon, nakahiga pa. Sabi ko, nagpapagising po yun ng 8. Sabi niya, teka, gigising. Umuwi. Wow, supportive. Ayusin mo! Teka, hindi ako nahingain. Hindi na nga ako nahinga. Kanina pa. Ano yung iinumin natin? Pero para tumawag ka na ulit. Naligo ka na agad? Uy, Idang! Baka madulas ka, te. Okay ka. Okay naman, ano? Eh, syempre. Antay na Idang. May maliligo yata din, Idang? Maligo tayo. Then, sabihin mo kay Unay na may papagawa sa sakyan. Ano pwedeng gawin sa sakyan na matagal gawin na hindi makaka-uwi ng isang gabi? Hindi pa niya alam. Hindi Alam, pa. hindi pa Sinasabi ko alam pa yun. lang, sinasabi ko pa lang. Tapos sabi niya. Bakit ka? Tapos sabi niya, bakit ka? Ano nga, susundan niya sa Tito Rico sa airport, bukas ng gabi. Sasabi niya daw sa matanda. Bakit lang niya sakyan? Hindi magtataka yan. Magagalit yan kapag hindi na iuwi ng sakyan. Ganyan. Kasi siguro napagkanto niya na ang plano ay parang kunyaring patatagalin sa sakyan. Ganun. Inuunan kasi ako, hindi kasi magagalit yung matanda. Hindi kasi alam ng may go. May ayaw mo tumahimik na ako, tapos may sabi niya, sabi yung nagsasaksaya si Papa na kayo. Sabi sa akin, di bukas na lang ng umaga, idadalayin sa gawa para malagyan daw ng After lunch, para malagyan daw free yan. Parang free yan lang naman yung kulang doon sa aircon para lumamig. Kasi sabi ko nung una, dalayin mo sa gawa na. Kasi parang sabi niya, imalagyan lang naman doon, 900 lang naman yung gawa, ganyan. Walang problema. Tapos sabi ko, kasi siguro nung na-realize niya na kung ano yung sinasabi kong plano. Sa kanya sinabi sa kanya, di bukas na lang ng umaga daw yung dalayin sa gawa. Pero kailangan kukunin din daw niya kasi yung sikip daw sa parang pinagagawa. Iwan na niya ang, hindi, ganito, anong oras sila, saan hindi gagawaan? Anong oras si Janelle? Aba, papakit ko na ako. Anong oras siya papasok? Wala pa ko sa schedule. Tangina. Paano yun? Isa niya ipaparada ang sasakyan. Hindi pa malaman pa rin. Pero basta naka-standby silang dalawa. Hindi, doon yun na lang iparada sa labas nila, Idam. Kaya lang, ang isa kong problema, kung siya nakamotor, kailangan ang pag-iwan na ng motor, hindi pwede sa labas. Naku, Dito niya iwan.
Sa bahay. Ang motor niya? Oo. Matatakas si Ethan. Hindi. Sabi ko, wala na naman ang sasakyan eh. Sabihin niya, inay, iwan ko muna ang sasakyan din. Tapos kunyari, acting naman siya. Aba, nasan po ang sasakyan? Siyempre kami. Aba, kaya dito ang sasakyan. Inamay gano'n. Pero alam ko gagawin talaga mo ito yan. Talagang alam ni Mama Lapid. Kasi siya po sa Bicol. Kasi hindi mo makakabalik dito. Yung sa Tanawan, ako wala ka dito. Hindi mo siya masisikundahan. So, masisikundahan pa rin. Di ba, Mama? Aba, sa standby sila ang dalawa ni Dave. Bukas natin malalaman. Ay, mamaya. Nakaschedule, tagal-tagal na schedule. Pero sabi niya nga kasi, okay naman siya. Tapos sabi ko nga sa kanya, mukhang di yata masakyan. Tapos sabi niya, aba, di kayo kasi sa sasakyan ni Dave. Sabi ko, di para kami sardinas doon. Tapos sabi ko, pero ano ha, pero ready ka pa rin ha pagkabigtaan. Sabi niya, okay boss. So hello guys, today is August 12, so it means today is the day. So, ngayon ay around 9:30 na. And sabi ko kay mama, alis ako ng 10. Kailangan magmadali na ako. Kasi tatanghaliin na kami. Tapos, okay na ang lahat. Actually, 2 days before, nagkaroon kami ng problema. Ang naging problema namin, Saturday night, na message yung pamangkin ko na si Idang. Nag-text si Idang na meron kaming problema. Ito was Saturday night. So, kakatapos ko lang gawin yung mga trabaho ko sa labas ng bahay kasi naglilinis ako doon pagkagabi sa aso at sa pusa namin. So, tinanong ko siya, sabi ko, bakit? Ngayon, nagka-problema dun sa boyfriend niya. Eh, diba, yung boyfriend niya yung kasama namin na susundo. Nagka-problema sila. Kasi yung tito niya ay dinala sa ospital. Eh, ngayon, hindi daw siya sure kung kakasundo siya ngayong Monday kasi yung situation ng tito niya is very malala. So, hindi pa siya sure kung makasundo siya. So, kailangan na namin ng backup plan. So, syempre, Saturday na, buzzer beater. Diba? Sunday, tapos ngayon, Monday. May option naman kami. Kaso, ang problema, yung isang option namin, may pasok sa school. Ngayon, yung isa na, pwede naman namin gamitin yung adventure, yung sasakyan namin. Kaso, ang problema, paano namin siya ipagpapaalam kay mama na hindi niya alam yung mga mangyayari. So, ang problema na lang namin is driver. So, pwede naman namin, may pwede kaming 2 taong usapin. So, ang sabi ko naman, bago natin isipin yan, yung sasakyan muna. So, ang daming naging suggestion namin 3. So, ang naisip ko naman, syempre, kailangan na namin kung sabahin yung isa kong kapatid, yung asawa ng kapatid ko. Kasi, siya lang naman yung magdadala ng sasakyan na yan. Eh ngayon, naisip ko, magdadahilan siya na dadalhin niya yung sasakyan sa gawaan kasi may ipapacheck siya. At mas maniniwala sa kanya si mama. Ngayon, kung papayag siya, ang problema-nahin naman namin ay yung driver. Kasi, yung isang driver baka may pasok din ng Monday, tapos yung isa ganun din sa work. Eh ngayon, sabi ko siya, kausapin muna natin si kuya, kasi baka pumayag siya. So dumating na nga ito kahapon, Sunday. Kinausap ng pamangkin ko yung papa niya, si kuya. Sabi kung yung ganun, etc. Kung ano, basta. Hanggang sa dumating sa point na ito naman si kuya, hindi naman niya pinatapos yung explanation ng anak niya. Hindi agad siya pumayag. So dahil hindi siya pumayag, pumunta kami sa panibago naming option, which is yung isa kong pamangkin na nagda-drive, kaso may pasok siya sa school. Ang problema nito, alas 3 pa labas na. Pero no choice na. Kasi, ano pa ba, mamimili pa ba kami? Eh, wala na kaming gagamitin sa sakyan. Wala na susundo. Ngayon, okay naman daw. Yun nga lang, maghintay kami ng 3 p.m. Kasi, okay na. Tumawag na ako sa ate ko, sa mama, nung kakasamahin namin. Saktong tawag ko, nag-text yung pamangkin ko, pumayag na daw si kuya. Siguro na-realize niya na yung explanation ni Nene. Na-realize niya na pwede pala, ganun. So, ayun. Buzzer beater ang aming problema. Pero nasolusyon na naman siya. So, ngayon, dahil 10 ako aalis, yung isang kasama si Ida, nasa kabrini pa siya kasi meron pa siyang duty. Tapos, yung isang naman pamangkin, nasa Tanawan kasi doon siya nag-work. So, ako, mag-iintay ako sa kanila at saka dun sa kay Junel, which is yung inusap namin na magdadrive sa amin. Kasi taga dito lang naman yun sa Balete. At, yun. Bali si kuya, hintay ko siyang dalhin ang sasakyan doon sa May Robinson, kasi doon ko pupuntahan yung sasakyan, doon ko pumunta si Junel. Tapos bago kami pumunta ng Tanawan at saka sa, yun, diretso na kami sa, Kaso, may dadaanan pa kami, gawa ng, sabi ni ate, gusto daw niya, pagbaba niya, kakain siya ng poutine. Favorite niya talaga yun. Namimiss na daw niya yun. Eh, ilang branch na lang naman yun dito sa Pilipinas, di ba? Kasi the last time na kumain ako ng poutine sa SM North pa eh. Pero alam ko, meron sa SM Santo Tomas or SM Calamba. Parang wala na sa SM Santo Tomas. Parang Calamba na lang. Hindi pala, I mean, wala na sa SM Calamba, pero sa SM Santo Tomas na meron. Bahala na sila. Sila. So,
nagpapaalam kay mama na isasama ako ni Ida. Kasi yun nga, yung mama ni Ida sa Timade. Na mag-aayos kami ng reviews. Mag-aayos siya sa review center niya sa Sampaloc. Eh ngayon, kinakabahan kami kasi kahit yung ate ko, kasi gagabihin talaga kami. Di ba, 9 nga yung baba niya. So probably, mga 9:30 pa siya makakalabas. And then, anong oras pa kami makakauwi. So, ayun. Kagabi nagbilin ako dun sa isang pamangkin. Nagawin niya yung mga ginagawa namin dito sa tindahan. Kasi nagre-refill kami doon bago kami mag-close. Eh ngayon, narinig ni mama, sabi niya, bakit ko daw ibinibilin? Sabi ko, kasi baka gabihin kami. Sabi niya, ba't daw kami gagabihin? Sabi ko, possible lang naman. Just in case. Diba? At least, kahit wala ako, di magagawa nila yung work. Ayan. Utak, hirap nagmamadali ah. So, ayan. Sana naman hindi na ako mag-antay ng matagal. Dahil, kakastress. Alam mo, kung may tatambayan lang akong bahay, doon ako tatambay eh. Kasi magpa-plancha pa ako ng buhok. Anong oras na? Diba? Napaban mo niya itong kabila. So, hindi namin yung pinag-uusapan dito sa bahay. Katulad ng ate ko. Even though alam na ng ate ko at saka ng kuya. Hindi kami nag-usap. Hindi namin napag-usap na, alam mo na pala, alam mo pala yung buhay, yung sinabi sa kanya. Hindi kami naman. Tahimik lang. Kasi syempre, ilang buwan ko itong tinago. Tapos wala lang. Kaya super stress ako kahapon. Kasi sabi ko, ano ba yan? Nalaman na ng lahat. Actually, ang hindi na lang nakakalam ay si mama, si papa. At saka yung tatlo kong pamangkin. Dahil naisip ko, sabihin ko na din yun sa isa kong pamangkin na babae, sa kapatid ni Ida. Kasi pupunta dito mamaya. So, parang siya yung magiging, tulong namin kung bakit kami gagabihin. Kasi siya yung magdadahil na, siya ganito, ganyan. Oo, yun ay mahirap talaga. Ganun, kailangan talaga tulong. So, ayun. As of now, on the way na si ate. Nasa flight na siya. Kasi, umalis siya kahapon doon around 2:30 sa Barcelona na time. So, dumating siya ng, nag-layover siya sa Turkey. 8 hours yata. Tapos, umalis siya ng mga 9 na dito. 9:45. Ay, no, hindi pala. Basta, 9 siya umalis. Ganun. Tapos, ang baba na niya is 8 or almost 9. Kasi, 11 hours and 45 minutes yata yung travel time from Turkey to Manila. So, ayan. Tapos na ako mag-makeup. Actually, yan lang ang makeup routine natin. Hindi na ako naglalagay ng foundation. Kasi, or ng kahit ano pang cream. Kasi, mag-oily lang yun. At saka, okay lang naman sa akin. Na hindi naglalagay ng mas better. This is from BLK. BLK. Dating ginagamit ko nito ay yung sa Vanilla ko. Super sulit ng kanilang lip tint. Promise. Ito yung lip tint nila. Kaso ubos na to. Maliit lang to. Ang ganda lang mga lip tint sa Vanilla ko. Sorry. Wala na nga eh. Ginagawa ko din kasi itong blush on. Wala na. Oh, mayroon pa pala. Puta. Pumula tuloy. So, mascara naman tayo.
Ito ay serum. Kinakabahan ako. Kinakabahan ko doon. I hope everything goes well today. May tagyawat ako. So, I'm done with my makeup. Buhok na lang. Wait lang. So, malapit na ako matapos. Sunshine ko po ito. So, this is my final look. And I am off to pagdalas na eh. Hindi ko alam kung ito yung dadamit ko o ano. Kasi, mabanas. Dito, hindi. Naka-aircon eh. Pero sa labas, mabanas. Oh my God! Bye! Wait. Oo nga, gusto ko yun. Tapos ang layo pala ng lalakarin mo. Saan tayo? Boracay. Ay, bobo. Feeling mo talaga. Nakaganto pa ako airport bag daw to. Sabi ng nanay ni Kirsty. Long chan. Hello. So, nandito kami ngayon sa Newport. Feeling ko ang yaman-yaman ko. Char! Nagmamayaman lang po kami dito. Nadaan lang kami habang nag-iintay na pagdating ni CD. So, ayan. Oh. Namatay na? Kawawa naman. Ang bilis mo maglakad ng dalawa? So, ayan. Yun ang mabango. Dito mo siya. Jamalong. Alam Tara, dali. Nag-iba pala siya ng damit. Kaya nga, naka-white na yung tinitignan ko eh. Nakita ko na ang ulo. Kamusta na kayo? Sama-sama kayo. Taba, hindi ka na matalo. Hanap namin naka-white. Sabi na naka-white. Kamusta ang biyahe niyo? Okay naman? Naputa nga kami, nagbaling na din sa casino. Maglalaro na nga sana kami. Baka matapon. Ano sila? Ay, bakit join din ako? Ay. Hello po. Paano? Saan ito? Trabaho. Akala ko yayakap si Jinel. Oo, taragis na yan. Ay, nakapag-Jollibee na yan. Nakapag-Jollibee na yan. Sabi na namin tinanan. Ay, ganito ang mangyayari. Wala ko nakapag-isa.
yung sakyan. Bakit hindi ka? Bakit Raymond? Let's go! Sa bangko! guys, hanggang doon na lang po ang video. Sobrang haba niya. Actually, pinaikli ko pa yon. Pero, yeah. Thank you so much sa mga nanood, sa mga manonood, at sa mga naghintay kung magiging successful ba itong mission na to. And yes, mission accomplished. So, thank you so much. And yeah, see you soon ulit kapag inanahan na ako mag-video. Bye. Ingat kayong lahat.